Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa isyu ng President Marcos Improving Educations and Protection of Seafarers. Ang Administrasyong Marcos ay pinag-ibayo ang kapakanan ng mga seafarers o yung mga seaman mula sa edukasyon at protections upang sila ay maging mahusay at di kalidad na marinero sa buong mundo. Sa graduation ng PMMA, yung Philippine Merchant Marine Academy, it's a government Marine Academy, ay ipinahayag ng ating Pangulong Marcos ang mga ginawa ng pamahalaan para sa mga seafarers, so yung mga seaman. So yun na nga yung kanyang inihayag doon na education and protections, kapakanan ng ating mga seaman. So nabanggit niya noong ang EU ay nagtaas ng standard para sa seaman ay kanyang binigyan ng kalidad ang edukasyon at iba't ibang pangangailangan, requisites para ang ating seaman ay makapagtrabaho sa anumang bansa o shipping company. So nung yung issue noon na nagtaas ng standard yung European, parang yung namimili sila ng quality na seaman, so para makahabol yung ating mga marinero, so binigyan nila ng kaukulang ng education at iba't ibang mga tulong para makasabay sila ron. Sila ay makapaglayag dyan sa Europa dahil yung mga seaman parang hinaharang yata sila sa Europa, o lalo na yung mga shipping company roon sa Europe. So hindi sila mag-hire ng mga Pilipino, so nasa 50,000 yung maaaring mawalan ng trabaho working sa Europe. So hindi sila pwede makapag-travel papasok doon. So kaya gumawa ng iba yung hakbangin yung ating pamahalaan sa nabanggit ni Pangulong Marcos para hindi mawalan ng trabaho at yung mga seaman maging quality yung mga seaman natin. Napag-ibayo ng ating pamahalaan na maging global standards ang ating mga marinero. Gayon din ay ang pamahalaan ay pangangalagaan din ng kapakanan at safety ng mga seaman at kanilang tutulungan ng mga ito. So yun, bilang yung maging quality seaman sila, kundi yung kanilang safety and benefits, yung mga gano'n natin at ibang mga meron, nagpasa rin ng batas na yung pag nakarta of seafarer. So mahalaga ipatupad yun, sundin yun, at maaari sabi parang reforma pa. So pag-ibayin mabuti yung kung paano binibigyan ng halaga ng pamahalaan yung mga seafarero, yung mga OFW na seafarero na nagtatrabaho sa through shipping yan, sa paglalayag. So ayan. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng President Marcos Improving Education and Protection of Seafarers ay ating sinusuportahan ang ating Administrasyong Marcos sa pag-ibayo ng kalagayan ng ating seafarers o mga seaman at mabigyan sila ng kaukulang edukasyon at proteksyon. At higit ay kanilang karapatan at iba't ibang benepisyo ay makamit nila. So yun, sa maibigay yung karapatan ng mga seaman yan, yun, pangalagaan nila yung kinabukasan nila na sila ay hindi po pwede na mantala o mawalan ng trabaho because of the standards. So, iahabol ng ating government
kung ano yung mga requirements na yan para yung mga seaman kahit saang sulok ng mundo po pwede sila. Yan, kaya sa EU yung issue na may standards. So global standards ngayon yung ating mga seaman. So kahit saang shipping company o lupalop ng mundo pwede sila. So yun. At ang kabangin ng pamahalaan upang mapangalagaan ang trabaho at kinabukasan ng mga seaman ay panatilihin at pag-ibayuhin upang ang hanay nila ay manatiling ambag sa maritime industry ng buong mundo at sila ay makapamuhay ng mabuti. So ngayon, yung Magna Carta of Seafarers ay iba't ng lubos upang ang mga seaman ay magkaroon ng mahusay na kakayanan at pagkilala sa kanilang trabaho, kanilang protection and welfare. Yung Magna Carta of Seafarers o anumang mga para sa welfare ng mga seaman. So hindi lang sila lahat ng OFW. So bigyan ng kakulang pangangalaga ng ating pamahalaan, pangangalaga para doon sa pagtatrabaho nila abroad. So lahat ng hindi lang seaman, kundi lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibayong dagat na mula sa maliit hanggang sa mas mabigat na o mas malaking posisyon sa abroad ay kanilang pangalagaan, lalo na yung mga nasa hazard o yung nasa mabibigat na mga trabaho gaya ng mga yung domestic helper, yung parang ganun yung mga nagtatrabaho sa abroad na ganun, katulong na ganun o helper, at yung mga kagaya ng mga seaman na may mabibigat na trabaho sa abroad, yung mga technical. So yun, dapat pangalagaan mabuti yun. Mahirap yung trabaho nila, yung mga technical na trabaho aside from nag-uopisina, but everybody is valuable. Pero siyempre iba yung yung pangangalaga doon sa ganung klase ng kalagayan ng trabaho. So binibigay naman paibigay lahat yung karapatan at yung kung paano pangangalagaan for every work doon sa kanilang mga kalalagayan, yung kanilang kung ano yung kanilang trabaho. Kagaya ng seaman, medyo mabigat yung seaman So maging yung mga nasa land na OFW, pangalagaan ng ating pamahalaan. So tulungan din ng ating pamahalaan ng mga employment agency ng mga seaman niya, mga kumpanya ng mga seaman upang lalo sila makapag-employ ng maraming seaman. So yung ating administrasyon ay hikayatin ng mga world ship companies na mag-employ sa atin ng maraming seaman. So yun yung gawin ng ating Pangulong Marcos, boses natin. Hikayatin niya yung mga world class o yung mga shipping companies ng mga iba't ibang mga bansa na dito kumuha ng mga seafarers o mga seaman sa ating bansa, at tulungan niya yung ating mga employment, yung mga agency na siyang pinagdaraanan ng pag-recruit ng mga seaman from the other countries. Lalo na kung meron tayo dito talagang shipping company, ay pag-ibayuin ng ating, tulungan ng ating pamahalaan na pag-ibayo yun para makapag-employ ng marami seaman. So, but usually ang ganyan, nagdaraan sila sa sa mga agency, yung mga shipping employment agency. So ngayon ay maraming hawak na mga shipping companies yan para makapag-employ nila ron. So tulungan ng ating pamahalaan yung mga ganun para maraming seaman sila ma-recruit na mabigyan mamamili sila ng mga shipping dito na yung ganon, yung agency para doon para doon kumuha ng mga seaman dito sa ating bansa. But maging fair siya sa lahat ng mga company na yan para lahat sila ay ma-distribute sa kanila kumuha ng mga dadaan sa kanila dumaan ang pagkuha ng mga seaman. So, tulungan din ng pamahalaan. Hindi lang yung syempre yung ating mga seaman, kundi pati rin yung nag-recruit sa kanila, nag-i-employ sa kanila. So, na sila ay patulungan sila kung yung makapag-recruit at yung pangangalaga nila doon sa mga seaman. Siyempre pangunahing nangangalaga sa kanila yung kanilang mga kumpanya, syempre. And then ang ating DOLE, yung DMW at anumang ahensya na nangangalaga sa seaman. So yan, sana yun ay pag-ibay na Pangulong Marcos, magikayat siya
pinahikayatin niya sa kanyang mga travel. Pag nag-travel siya, hikayatin niya yung mga shipping company ng iba't ibang bansa para mag-employ ng dito, kumuha ng seaman sa Pilipinas, mga ganun. Hindi lang yung investment, hindi lang mag-invest dito sa Pilipinas para magkaroon ng employment yung mga Pilipino, pati rin yung ganun, hikayatin niya yung mga malalaking shipping company, lalo sa Europe. Maraming din yan sa Europe, sila yung halos may mga barko na malalaki, mga shipping, mga cargo o mga luxury liner, cargo, luxury, etc. So para dito magano. So ngayon ay muli maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, tuwin yung karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-abuso, korupsyon, katiwalian, pang-api ng kanilang mamamayan o ng ating mamamayan Pilipino. At yung mamamayan naman ay iwasan yung paglaban dun sa pamahalaan, paglabag sa batas, bago suportahan yung mabuting pamamahala, pagpapairal ng patas ng hustisya, karapatang pantao. So gayon makikinabang tayong lahat, mamumuhay tayo ng mapayapa ayon sa karapatan. Hindi sa lahat ay makapananampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos na may ayon sa karapatan na mapayapa at maunlad na pamumuhay, saganang pamumuhay mula sa isang mabuting pamamahala, at tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual, na tayo nakapananampalataya na mag-ahat at hindi sa isang magulong bansa na tayo ay naapektuhan ng ating pananampalataya. Matigit sa lahat, ano man yung ating katatayuan, magulong, mapayapa yung bansa natin, tayo ay kumapit sa ating Panginoon Diyos. Idalangin natin ang isang mahusay na pamahalaan at mahusay na lipunan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless. Sana nakapagsaboses naman tayo ng hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ating